Gising na si Ginoo. Ginoo, ayos ka lang ba? Huwag mong sirain ang aking tindahan. Gusto kong mag-asawa. Saan nang galing ang iyak na yan? Ginoo. Ginoo. Ate, patay na ba talaga si Ginoo? Ibinigay niya ang huling pagkain sa bahay, kay Kong Fifi. Hanggang sa mamatay. Napakasama talaga. Ngayong wala na si Ginoo. Malapit na rin ang oras natin. Saan ito? Hindi ba't nagtitinda ako sa harap ng paralan? Bakit ako napunta rito? Anong supermarket ito? Bago lang ba to sa paligid? Wala na si Ginoo, saan kayo pupunta? Kasalanan lahat ng babaeng si Kong Fifi. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mamamatay si Ginoo. Hanapin ko siya. Patay na si Ginoo, anong saysay ng buhay natin? Sa mundong ito. Hanapin ko na si Kong Fifi ngayon. Sobra na ang paghihirap ng babaeng ito. Si Kong Fifi lang ang nasa puso ni Ginoo. Isang babae. Ngayong wala na si Ginoo, bilang mga asawa niya, dapat nating ayusin ang kanyang huling hantungan. Kung saktan ninyo si Kong Fifi, hindi mapapayapa si Ginoo kahit tatay na siya. Hindi ko inakala na kumpleto ang mga paninda sa supermarket na ito. Ano ba yung iyak na yan? Ang lalim na ng narating ko, naririnig ko pa rin. Nakakairita. Nakakairita. So, ang apat na babae nito, asawa ko pala silang lahat. At ang apat na asawang ito, sobrang nagmamahal sa dati kong katawan. Tapat na tapat. Pero araw-araw silang sinasaktan ng dating katawan ko. Laging iniisip ang kanyang diyosa. Gusto kong saktan ang sarili ko. Dapat talagang mamatay ako. Gusto kong saktan ang sarili ko. Huwag mong saktan ang sarili mo. Kakagising mo lang, baka masaktan ka. Ginoo, pasensya na. Nagkamali ako, huwag mo akong saktan. Ako, hindi ko sinasadya na saktan ka. Sino ang umutog ang tiyan? Gino, dahil sa kinain ko kaya umutog ang tiyan ko. Hindi ako gutom, Ginoo. Ito ang huling. Kalahating dilatang ipis sa bahay. Ano ang sinabi mong lata ng ipis? Tama. Ama, ito ang buwanang alokasyon ng lata ng ipis mula sa Panginoon. Kayo kumakain kayo ng ipis. Ama, ngayon ay panahon ng pagkalipol. Bukod sa mga hayop na matibay ang buhay tulad ng ipis, lahat ng ibang nilalang ay patay na. Ama, baka pwede na lang po kayong magtiis at kainin ito. Anong lasa to? Makakain ba to? Ama, pakiusap, huwag niyo pong sayangin ang pagkain. Ito na po ang huling kalahating lata ng ipis sa bahay. Ang susunod na supply, mahigit kalahating buwan pa. Ang hirap talaga mabuhay sa panahon ng pagkalipol. Minsan ang mga bagay sa supermarket sa panaginip ko ay mailalabas ko. Kahit isang mansanas lang. Ang mansanas na to, galing ba talaga to sa supermarket na yon? Hindi ito panaginip. Kung ganon, hindi na ako mag-aalala tungkol sa pagkain. Gutom na kayo? Magluluto na ako. Kain muna kayo ng mansanas. Ito, mansanas, at sariwa pa. Ang ganitong klase ng mansanas sa black market kapalit nito ay 500 lata ng ipis. Gusto mong kainin? Sige, kunin mo na. Ama,
Alam kong napakahalaga ng mansanas na to. Pero pwede bang? Pagkatapos mag-adult si Xiao Tsui, saka mo na lang siya kunin. 3 buwan na lang, mag-adult na si Xiao Tzu. Ano ba ang pinagsasabi nyo? Mandarin naman to. Bakit hindi ko maintindihan? Ama, binigay niyo ang napakahalagang mansanas na ito kay Xiao Tzu. Hindi ba ibig sabihin, gusto niyo na siyang kunin ngayon? Ano ba yung kalokohan yan? Mansanas lang to, ganun ba yon? Mukhang kapag mabilis akong nagbago ng pakikitungo sa kanila, lalo lang silang mag-aalala. Mas mabuting panatilihin ko muna ang pagkatao kong masama. Kung sinabi kong kainin, kainin mo. Ama, ako, pwede ko ba talagang kainin itong mansanas? Sumasagot ka pa. Kainin mo na. Ayoko, kakainin ko na. Ang sarap, paano may ganito? Kasarap na bagay sa mundo. At, ang sarap nito, kain din kayo. Kawawa naman talaga sila. Bilang isang chef, nakakalungkot makakita ng mga taong hindi busog. Mas masakit pa sa gutom. CJ, ang paghahon at pagbagsak ng bansa, responsibilidad ng mga kusinero. Ako sigurado akong bubusugin ko kayo. Isang mansanas lang naman, parang nasa langit na. Puno ng mga milagrong peras. Lahat may makakain, kainin nyo. Sayo. Heto, sayo. Heto, pati sayo. Boss, saan galing ang napakaraming mansanas? Kung ipapalit ito sa mga dilatang ipis, tatagal sa atin yan ng halos kalahating taon. Yung dilatang ipis, pagkain ba yun ng tao? Sisiguraduhin ko. Basta sumunod kayo sa akin, palagi kayong masasarapan. Boss, hindi naman kami ibinebenta, no? Ano ka ba? Paano ko magagawa? Yung pagbebenta ng tao. E paano naging galing ang mga suplis na to? Ngayong araw ba, kinain nyo ang tapang ng oso at leopardo? Ang dami nyong tanong. Kasama nyo ang isang kusinero, magugutom pa ba kayo? Hintayin nyo, lulutuan ko kayo ngayon. Ano kaya nangyari kay boss ngayon? Binigyan pa tayo ng napakahalagang mansanas. Hindi ko rin alam at saka tong mansanas. Saan ba talaga galing? Binigyan tayo ni boss ngayon. Ang napakagandang bagay, baka mamayang gabi na niya. Sasaktan si Xiao Tzu. Matagal nang gustong saktan ni boss si Xiao Tsui, di ba? Kung mamayang gabi, talagang gusto ni boss. Kailangan na lang nating aliwin si Xiao Tzu. Kaya hindi ito panaginip. Kundi dinala ako rito. Kasama ang aking sariling espasyo. Basta gusto ko. Makukuha ko ang mga bagay sa loob ng supermarket. Pero kahit na sapat, ang mga supply sa loob ng supermarket, pandemic pa rin ito. Darating ang araw na maubos lahat. Kailangan pa rin magtipid sa pang-araw-araw na buhay. Sa 10 taon kong karanasan bilang chef, ito ay dapat na kusina. Wala bang magagamit na gamit? Sabi nga, mahirap magluto ang bihasang may bahay kung walang bigas, ako nga wala pang lutuan.
Na pala. Pwede akong kumuha sa supermarket. May supermarket ako, bakit ako mag-aalala na hindi makakapagluto? Wala na tayong magagawa, kailangan na lang maghintay ng 3 araw. Napakahalaga talaga ng mansanas na ito. Dapat nating itago. Ibalik mo na lang sa'yo. Pero pagkatapos ng 3 araw, makukuha ko na ang sarili kong gusto. Pagkatapos ng 3 araw, makukuha ko na ang lahat ng gusto ko. Xiao Yu, bakit kayo nakabalik? Hindi ba't sinabi ko na ibalik ninyo ang mansanas? Hala, at Meng Meng. Narinig ko na ibebenta na raw ako ni Lolo. Sa huli, umabot na rin ba sa ganito? Wala na talagang makain sa bahay. Narinig ko na ang Panginoon sa aming lugar ay isang manyak, gustong-gusto niya ang mga dalagang malinis pa. Gagahasain muna niya sila, tapos puputulin niya ang kanilang laman para kainin. Kaya pala nakakuha si Lolo ng sariwang mansanas, at kinain ko pa ang isa. Ate, ano ang gagawin ko? Ayaw kong maghiwalay sa inyo. Huwag kang matakot, Xiao Tzu. Hindi tayo maghihiwalay. Wala nang kagamitan sa kusina. Pero buti na lang may mainit na tubig, ito muna. Pagkatapos ng 3 araw, magiging masaya na kayo. Pagkatapos ng 3 araw, magiging masaya na kayo. Anong ginagawa ninyo? Lolo, kahit anong gusto mo, papayag ako. Pakiusap, huwag mo akong ibenta. Bakit ka umiyak? Sinasabi ko sa'yo, nakakapagod din ang umiyak. Hindi ba't gutom kayo? Tara, kumain kayo. Ito ay instant noodles. May mansanas, may instant noodles pa. Pagkatapos ng 3 araw, may mas magandang buhay pa. Baka, naibenta na ni Lolo si Xiao Tzu. Ano lang hinihintay ninyo? Tara na, kumain na. Ang bango. Hindi pa ako nakaamoy ng ganito kabango. Tara. Ngayon, ito muna ang gamitin natin. Pagkatapos ng ilang araw, bibigyan ko kayo ng mas maganda. Tinatawag pa niyang pasamantala ang instant noodles. Dati, ang ganitong klaseng bagay ay dinadal niya agad kay Kong Fifi. Bakit ngayon lang niya ibinigay sa amin? Baka nasaktan siya ni Kong Fifi noong nakaraan. Nakita na niya ang tunay na ugali ni Kong Fifi. Hinaan ninyo ang boses. Dati, hindi ko gusto na ginagawang aso ni Kong Fifi si Lolo. Sinabihan ko lang si Kong Fifi. Inagutom ako ni Lolo ng 1 linggo. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang balak ni Lolo. Talaga nga. Ayaw nila ng instant noodles. Alam ko. Hindi masarap ito pero ngayon kasi wala talagang paraan para magluto. Lolo, mahirap ang mga resources sa post-apocalyptic world. Kadalasan araw-araw, maliit lang na dilata ang kinakain namin. Ngayon, nakakain na kami ng mansanas. Ito. Di nyo kinain to. Lolo, ayaw naming kainin. Anong masarap sa mansanas? Mukhang kailangan ko talagang magpakita ng galing. Pagkatapos ng 3 araw. Ano ba itong pinaggagawa nyo? Lolo, tung mga magagandang pagkain, hindi na namin kakainin. Pakiusap lang, huwag mong ibenta si Xiao Tzu. Lolo, kung gusto mong dalhin. Tay Kong Fifi, tung mga to, dalhin mo na. Lolo, pakiusap, huwag mong ibenta si Xiao Tzu.
Kahit anong gawin namin, gagawin namin. 5 tayo sa pamilya, kulang na nga. Bakit pa ibibigay sa kanya? Talagang kailangan yung kontrabida na role, no? Kainin nyo na yan. Ang dami niyong salita. Kung magsasalita pa kayo, ako, ibibitin ko kayo at papaluin. Tayo na. Kain na. Baby. Binigyan tayo ni Lolo na masustansyang pagkain ngayon, sigurado akong lalaki kang mas malusog. Ati, buntis ka pa. Ikaw na lang ang uminom ng natirang sabaw ng noodles. Hindi pwedeng ganito. Hirap na hirap ka rin para makakain ng instant noodles. Ito, salamat sa pagmamalasakit, ete. Ikaw na lang ang uminom nito. Satin, huwag na tayong magpilitan. Mabait lang talaga si Cao Tzu. At saka akin din. Sage, inom na ako. Baby, tingnan mo ang babait ng katlong ninang mo sayo. Sana lumaki kang malusog at malakas. Anong sustansya meron tong sabaw? Nandito na ang mga additive. Ang baho naman ito. Apokalipsi na ito. Wala na sa isip ang maligo. Boss, anong nangyari sayo? Wala. Kailan pa kayo huling naligo? Boss, mahigi 1 linggo na siguro. Noon, nag-alala kami sa kaligtasan nyo, kaya wala sa isip ang maligo. Ngayon, maligo tayo ng masaya. Sabon ito, buong boat pa. Tama ba ang nakikita ko? Ito. Ito'y sabon para lang sa mga lord. Ano ba ang karapatan namin? Hindi naman siguro ganoon. 1 bote lang ng sabon yan. Maligo muna kayo. Medyo mabaho, pero pagkatapos nyo, sabihin nyo agad sa akin. Kailangan ko rin maligo ng maayos. Ang bango mo. Ang sabong binigay ni boss, mas mabango kaysa sa anumang naamoy ko dati. Itong 1 bot ng sabon, kung ipapalit sa lata ng ipis. Sapat na yan para sa amin ng ilang taon. Mukhang ibinenta na ni boss si Cao Tzu. Ebidensya itong bot ng sabon. Pinapakain at pinainom ako ni boss ng maayos, ngayon pinapaligo pa. Para lang pala ibenta ako ng mahal. Ate, ano nang gagawin natin? Ayokong may benta. May naisip ako. Ang Lord natin, mga birhen lang ang gusto, di ba? Kung hindi na bihen si Cao Tzu, hindi na kasya. May benta ni boss. Eti, ikaw, ano nang sinasabi mo? Minor pa si Cao Tzu. Paano mo siya itutulak sa kapahamakan? Xiaoyu. Isipin mo, mas mabuti bang maibenta si Cao Tzu sa kamay ng manyak na lord o mas mabuti na nasa piling natin siya? Eti, tama si Ati, basta't magkakasama. Tayong 4, wala akong kinakatakutan. Cao Tzu. Pasensya na. Halika, maligo muna tayo.
Boss, nandito na ako. Anong ginagawa mo? Boss, alam ko, binigyan mo na naman ako ng mansanas. Pinaligo mo pa ako, gusto mo akong makasama. Yun, Isang mansanas lang at isang bote ng sabon. Ganito pa ang kalakaran. Lolo. Tinuruan na ako ng mga ate, huwag kayong mag-alala. Lolo, huwag din kayong matakot. Tumigil ka. Kakaligo mo lang, magbihis ka ng maayos. Palitan mo ang damit mo. Lolo, Hindi ka na naman nakikinig sa akin. Lolo, huwag kayong magalit, magbibihis na ako. Ang labis naman ng mundong ito kapag binigyan lang ng pagkain. Handang mag-alay ng sarili. Kung bago pa ang paglalakbay, kahit maubos ang lahat ng ari-arian para magpakasal. Ang asawa, baka hindi pa rin payagan. Lolo, nakapagbihis na ako. Ito ang tunay na anyo ng isang dalagita. Lolo, talaga bang hindi niyo ako kailangan? Hindi. Malamang tapos na rin silang tatlo maligo, tamang-tama itong mga damit. Para ipapalit sa kanila. Opo, Sandali. Lolo, Sa susunod, huwag kang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko, narinig mo ba? narinig ko po. Xiaotsu, ayos ka lang ba? Ito ang bagong damit na ipinabigay ni Lolo sa inyo. Palitan ninyo, bagong damit. Xiaotsu, ito ba'y gantimpala ni Lolo sa'yo dahil pinaglingkuran mo siya ng maayos? Mabuti naman at walang malaking problema sa katawan. Akala ko ba, marunong din si Lolo rumespeto sa babae. Xiaotsu, anong nangyari sa'yo? Hindi man lang ako hinawakan ni Lolo. Desidido talaga siyang ipagbili ako. Ano? Paano nangyari yon? Dati, lahat ng paraan ginagawa ni Lolo para makuha ka. Ngayon, mukhang nag-alok ang Panginoon. Ang presyong hindi niya matatanggihan. Ito ay para sa inyo. Palitan ninyo. Ito. May bagong damit din kami. Baka ibebenta na tayong 4 ni Lolo. Ito ay... Kanino sa inyo ang baluktot na ideyang ito? Gino. Ako ang may kagagawa nito. Wala silang kinalaman, Gino. Kung may pausa, sakin lang. Hindi po, Gino. Magkakasama kaming nagpasya. Kung parurusahan nyo, kaming lahat na lang. Tumayo kayo. Kayong lahat tumayo na. Gino, Sa susunod, huwag na kayong basta-basta luluhod. At ikaw, buntis ka pa naman. Paano kung masaktan ang katawan mo? Gino. Hindi po ba kayo galit? Galit man ako. Hindi naman kailangang laging luluhod. Kayo po ang nagtakda ng tuntuning yon, Gino. Kapag nagkamali kami, dapat lumuhod. Ako. Wala na yung tuntuning yon. Ang pinakamahalaga ninyong gawin ngayon ay alagaan ang sarili ninyo. Dapat kayong lahat ay manatiling malusog. Naku, gusto ba kaming ipagbili ng Ginoo? Ang pinakamahalagang gawain nyo ngayon ay alagaan ang inyong mga sarili. Dapat kayong lahat ay manatiling malusog. Handa na ang pagkain. Anong hinihintay nyo? Makakabusog ba yung pagtitig nyo? Halika na, kumain na. At, gatas ba ito?
Siguro. Di ko pa ito natikman eh. Marami pang masasarap na pagkain na di nyo pa natitikman. Pero sa hinaharap, hindi na kayo magugutom. Bakit gusto nyo na namang magsalita? Ayaw na po. Kainin nyo. Ginoo, anong ginagawa niyo? Nagbibilang ng araw. Hindi nyo alam kung gaano ko inaasam ang araw na yon. Nagbibilang ng araw para sa pamilya. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam kung gaano ko inaasam ang araw na yon. Na pala. Yung mga damit nyo dati, itapon nyo na. Ginoo, pwede pa po yung mga damit namin. Bakit namin itatapon? Para saan pa yun? Panggatong. Basta, sundin nyo lang ang sinasabi ko. Mukhang nag-aalala ang Ginoo na kapag umalis kami, makikita niya ang aming mga damit at maaalala niya kami. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Nanginginig ang kamay ko sa sobrang kaba. Sa wakas dumating na ang araw na ito, nanginginig ang kamay ko sa sobrang kaba. Tapos na ang pag-ayos ng kitchenware section. Unlock na, pwede mo nang gamitin ng basta-basta. Nandito na. Tignan niyo kung paano ko sila mabibighani sa lutong bahay ko. Walang makakapasok sa kusina nang walang pahintulot ko. Kanina pa sinabi ng master na nandito na. Ano ba talaga ang dumating? Ano pa ba? Siyempre yung mga kukuha sa atin. Bukas, may dala kaming tulong. Nandito na nga sila. Ano nang gagawin natin? Xiao Tsue, huwag kang matakot muna. Tahimik muna tayo. Baka akala nila. Wala tayo sa bahay kaya alis na lang sila. Abala kami, bilisan niyo buksan. Alam naming nandito kayo. Nakipag-ugnayan na ang master sa kanila. Walang saysay magpanggap na wala tayo. Habang hindi pa naririnig na master ang katok, kailangan nating paalisin sila agad. Sino yan? Tagalalawigan po kami. Ano ang pakay nila? Namimigay po kami ng rasyon. Ngayon ba ang araw ng pamimigay ng rasyon? Pero karaniwan hapon dumadating ang mga tauhan. Bakit ngayong umaga pa sila dumating? Mga pek lang yan pagbukas natin ng pinto. Dakpin na tayo agad. Kukunin niyo ba ang rasyon niyo ngayong buwan? Kung hindi niyo bubuksan, alis na ako. Ayaw namin. Ang galing naman, nakakita na ako na maaming humihingi ng dagdag na rasyon. Ngayon lang ako, nakakita ng ayaw tumanggap. E di akin na lang lahat ng dilatang ipis na ito. Ano na naman ang nangyayari? Umalis na ba sila? Parang. Mabuti naman, hindi tayo madadakip. Pero, nasira natin ang plano ng master. Pag nalaman niya, siguradong paparusahan tayo. Okay lang, basta't magkakasama pa rin tayong apat. Walang hirap na hindi natin malalampasan. Tama, kaya natin ang lahat ng pagsubok. Kawali. Mantika. Sangkap. Lahat pumunta kayo rito. Nanginginig ako sa kaba kapag naiisip ko ang gagawin ko mamaya. Sa sobrang excitement ko, nanginginig na ako.
Ang tagal mo sa kusina. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ang tagal niyong naghintay. Sasabihin ko sa inyo, may malaking sorpresa ako para sa inyo. Magugustuhan niyo ito sigurado. Ang bango ng pagkain, parang galing sa harapan ni Lolo. Sa cart na dala-dala niya. Lolo, anong sorpresa iyon? Sa totoo lang, sinabi ko na ito sa inyo 3 araw na ang nakalipas. Simula ngayon, mabubuhay na kayo ng masagana. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang galing ko sa pagluluto. Ang daming masasarap, ilang suplis ang katumbas ng isang cart na ito. Hindi ba ito panaginip lang? Ang bango talaga. Sa sobrang dami, hindi ko alam kung alin ang unahin kong amuyin. Ganito pala kasagana ang huling hapunan. Ano? Sinabi ko na gagawin ko, di ba? Simula ngayon, dumating na ang masayang buhay nyo, halina't ilagay natin ang pagkain sa mesa. Yee! Ano ang nangyari? Baka dahil matagal na silang hindi nakakain ng masarap. Bigla silang nakakita ng napakasaganang pagkain. Kaya sa sobrang tuwa, nahilo at nawalan ng malay. Mukhang hindi dapat bigla-bigla ang pagbibigay sa kanila ng maraming nakakagulat na bagay. Dapat unti-unti lang. Kung unti-unti ang dapat. Mukhang itong ulam na lang ang ibibigay ko sa kanila. Sayang, pinaghirapan ko pa naman ang pagluluto para sa kanila. Ang daming masasarap, mukhang ako na lang ang kakain nito. Gising na. Ito ay sabaw ng isda. Eti, bakit mo ako kinurot? Parang nanaginip ako. Sa panaginip na yon, may itinulak si Lolo na maliit na cart. Puno yon ng pagkain. Kahit nakaramihan sa pagkain doon ay hindi ko pa natikman. Ang bango talaga ng amoy, parang ako rin. Nagkaroon ng ganoong panaginip. Pero sa panaginip na yon, kinurot din kita ng ganito. Pero wala kang reaksyon. Akala ko panaginip ko lang iyon. Ah, ganun pala. Sa tingin ko, nabigla lang si Xiaoxu. Kaya wala siyang naging reaksyon. Pero okay lang iyon, kahit papaano ay nalampasan na ang usapin tungkol sa food cart. Parang gutom na kayo't nagkaka-hallucination. Anong maliit na sasakyan? Anong punong-punong mesa ng pagkain? Ito lang ang sabaw ng isda, paghasyan nyo na. Narinig ko, mas malaki ang nutritional value ng sabaw na ito kaysa sa instant noodles. Ibigay nyo talaga to sa amin. Buntis si I, sakto to para pampalakas. Di ba sinabi ko sa inyo? Sundin nyo lang ako. Titiyakin kong lalaki kayong malulusog at mabibilog. Habang buhay na susunod, di nyo na kami ibebenta, Ginoo. Kailan ko sinabing ibebenta kayo? Di ba kayo mismo nagsabi, pagkatapos ng 3 araw, makukuha namin ang lahat ng gusto namin. Di ba ibig sabihin nun? Ibebenta nyo kami kapalit ng supplies. Anong kalokohan yan? Pasensya na, Ginoo. Sabi ko, tumayo kayo. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, palagi kayong nagbubulungan. Akala nyo ibebenta ko kayo? Di ba po, Ginoo? Siyempre hindi. Ang ibig kong sabihin, pagkatapos ng 3 araw, makakapagluto na ako para sa inyo. Di ba itong sabaw ng isda? Ang pinakamagandang patunay. Ginoo, nang sinabi nyo na magkakaroon kami ng magandang buhay, hindi ibig sabihin ibebenta nyo kami sa Lord. Mas masarap ba ang dilatang ibis kaysa sa sabaw na ito? Di ba ito ang magandang buhay? Siyempre, nagkakamali pala kami sa inyo, Ginoo. Kaya yung kumatok kaninang umaga,
Talagang, dumating na ang tagapamahagi ng resyon. Hindi lang namin binuksan, pinaalis pa namin siya. Wala na bang resyon ang buwan na to? Ano na pinagsasabi niyo? Kanina habang nagluluto ako, may kumatok. Hindi, kailangan kong habulin yung resyon. Tumigil ka dyan. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Pag naipaliwanag ko ng maayos, sa tagapamahagi, ibibigay pa rin niya ang supplies natin para sa buwang ito. Babalik ako agad. Ilang dilatang ipis lang yan. Sa pagsunod niyo sa akin, masasarapan kayo sa bawat kain. Hindi pwedeng ganon. Kahit di namin kainin, kailangan nating itago ang dilatang ipis bilang emergency food. Sabi ko tumigil ka. Esensya na, Ginoo, esensya na. Luluhod ako sa inyo. Tumayo ka. Gino, Ako. Gets ko na. Pero di ka pa rin pwedeng lumabas. Pero yung lata ng ipis, ako nakukuha. tama ba tong nakikita ko? Nag-abot si Lolo ng supply para sa tin. Ano ba talaga yung nangyayari ngayon? Di ba? Nagbago na si Lolo. Hala, ang bilis bumalik ni Lolo. Kailan pa nag-knock yang si Lolo? Sage. Sino yan? Nasaan si Zhang Xiao? Kung Fifi, bakit ka nandito? Sino ka ba? Di ka karapat-dapat kausapin ako. Tanong ko, nasaan si Zhang Xiao? Lumabas si Lolo, di pa bumabalik. Wala si Zhang Xiao sa bahay. Ayos, sakto. Bakit ang gaganda ng suot niyo? Ito bang galing ng namin? Wala kang kialam. Gago tong si Zhang Xiao. May bagong damit, di man lang inalay sa kin. Lalong lumalaki yung apog niya. Kung Fifi, bakit na pumunta sa bahay namin? Bakit? Di ba niyo alam? Ipinagbili na kayong lahat ni Zhang Xiao. Impossible. Kanina lang, sinabi ni Lolo na di niya tayo ipagbibili. Naniniwala ka sa salita ng lalaki. Sabihin ko na sa inyo, gusto ko lang kumain ng mansanas. Di mabigay ni Zhang Xiao. Kaya ipinagbili na lang kayo para makakuha ng supply. Para kay Zhang Xiao. Kayo lang ay mga supply na pwedeng ipagbili. Puro kasinungalinga lang pala yung sinabi ni Lolo. Ipinagbibili pa rin niya tayo. Yung sinabi niyang tutulungan tayong habulin yung supply. Dahilan lang yun para makaalis. Ano pang hinihintay nyo? Tara na, sumama kayo sa kin. Gusto nyo bang hintayin si Zhang Xiao? At personal niyang ihatid kayo sa kin? Hindi, di na kailangan. Sasama ako sa'yo, Xiao Tzu. Buti naman na intindihan mo. Mabuti na lang nahabol ko yung supply. Buisit, ang bilis bumalik ni Zhang Xiao. Sa supermarket ko, andun lahat, wala lang lata ng ipis. Sana maengganyo sila sa mga pastries na to. Kung Fifi, bakit ka nandito? Ano? Pumunta ako sa bahay mo, kailangan pa bang magpaalam? Sa iyo. Si Yaoxu. Hindi ba't lagi mo siyang pinamumuhian? Kailan pa kayo naging magkaibigan? Lolo, hindi ba? Ipinagbili mo ako kay Kong Fifi. Sino nagsabi sa'yo? Wala yan. Siya ang nagsabi. Anina mo sinabi, hindi mo kami ipinagbili. Pero nilinlang niya kami, sinabi niyang ipagbibili mo kami. Para makabili ng masanas para sa kanya. Kung Fifi, ang galing mo talaga. Naisipan mo pang pakialaman ang mga tao ko. Zhang Xiao, mabuti pang maliwanagan ka. Nabanggit ko lang na gusto ko ng mansanas, ikaw ang nagsabi. Na ipagbibili mo ang asawa mo para makakain ako ng mansanas. Totoo ba yan, Fifi? Ito na ang huling lata ng ipis namin. Para sa'yo. Zhang Xiao, sasabihin ko sa'yo kung gusto mo akong ligawan. Hindi sapat ang lata ng ipis. Fifi, anong gusto mong kainin? Kahit bituin sa langit, kukunin ko para sa'yo. Gusto mong kumuha ng bituin? Di mo ba tinitimbang ang sariling kakayahan mo? Kung makakuha ka man lang ng isang mansanas, matuturing na kitang magaling. Fifi, gusto mo ng mansanas? Kaya mo bang makakuha? Kaya, syempre kaya. Nakalimutan mo ba, 4 ang asawa ko?
Kapag ipinagbili ko sila, tiyak na makakakuha ako ng mansanas para sa'yo. Totoo pala yon. Zhang Xiao, naghintay ako sa bahay. Nang ilang araw pero wala akong nakitang mansanas. O asawa mong dumating. Ano ng kalokohan yan? Nagbago na ang isip ko. Ngayon, hindi mo sila dapat hawakan. Huli na, Zhang Xiao. Naipaalam ko na sa Panginoon ang mga tauhan niya. Ay paparating na. Kung di mo sila maibigay ngayon, handa ka sa galit ng Panginoon. Ano nang ibig mong sabihin? Di mo mapoprotektahan ang hamak na to. Kung gusto mong iligtas ang pamilya mo, mabuti pang sumunod ka. Hayaan mo akong dalhin siya. Ano ba talaga ang sinasabi niya? Ang mga tauhan ng Panginoon ay parang asong ulol kapag nakagat ka. Di ka na makakawala. Kung ililigtas natin si Xiao Chu, lalabag tayo sa kagustuhan ng Panginoon at magwawakas sa pagkawasa. Hindi titigil ang paghihiganti ng Panginoon. Ibig sabihin, kailangan kong unahin. Nalampasan na natin ang mga tao ng Lord. Pero si Kong Fifi ay pinalala ang sitwasyon. Tama si Zhang Xiao kahit gaano ka pa kawalang kwenta. Malinaw naman ang pagpili, isang tao o ang buong pamilya. Hayaan mo akong kunin ang batang ito. At makakasama mo pa rin ang tatlong asawa mo. Xiao Cui, ano ang gagawin mo at handang magsakripisyo para sa lahat? Tama na. Kung wala akong gagawin habang ganito ang sitwasyon, lalaki pa ba ako? Manatili kayo rito. Ako na ang bahala sa natitira. Zhang Xiao, ang tapang mo. Dahil sinuway mo ang Lord. Anong Lord? Sa tingin ko, siya ay isang masamang tao. Sino ang may lakas ng loob na magsalita laban sa Lord? Ang bilis dumating, wala pa akong plano. Kung paano siya harapin? Kung Fei, nasaan ang babae na sinabi mo? Bro Wang, nandyan ang babae. Pero hindi ko alam kung bakit si Zhang Xiao ay biglang ayaw nang magbenta. Baka lalabagin niya ang pangako sa Lord. Hindi ko inaasahan na may ganito. Agandahang dalaga sa ating lugar. Bro Wang, Zhang Qiao, gusto mo bang mamatay? Dahil sinuway mo ang Lord. Bro Wang, sa tingin ko si Zhang Xiao ay hayagang hinahamon ang kapangyarihan ng Lord. Zhang Qiao, ang tapang mo. kung dalaga ang gusto ng Lord, ay gawin nating hindi dalaga. May ideya na ako. Bro Wang, huwag kang magpaloko kay Kong Fifi. Ano? Sa totoo lang siya ay hindi dalaga. Zhang Xiao, baka ikaw na ang... Mag-asawa kami, normal lang ang gawin ang mga bagay ng mag-asawa. Di ba? Imposible, nagsisinungaling ka lang. Bro Wang, pwede mong suriin, siguradong dalaga siya. Ikaw ba ay mas nakakaalam kaysa sa akin? Kung Fei, niloloko mo ba ako? Boss Wang, paano ko kayang lokohin ka? Zhang Xiao, wala siyang ebidensya. Tingnan mo lang, malalaman mo. Paano titingnan? Masisira. Ikaw na lang ang maglaro sa Lord? Boss Wang, menor de edad pa siya. Berhen talaga. Niloloko ka lang ni Zhang Xiao. Kong Fifi, huwag mo nang lokohin si Boss Wang. Katapusan na ng mundo. Kilala naman ako ng lahat. Ano ba ako? Isang taong may mataas na moralidad. Birhen lang ang gusto ng Lord. Alam mo naman ang patakaran. O iniisip mo ba na ako? Boss Wang, sa susunod, maghahanap ako ng mas maganda. Huli na. Alam na ng Lord. Kung wala akong mababalik ngayon, wala nang susunod para sa ating dalawa. Ano ang solusyon? Boss Wang, may ideya ako. Baka hindi lang tayo maparusahan, kundi mas maging masaya pa ang Lord. May idea ka? Kung sasaktan mo ang asawa ko, pasensya ka na.
Boss Wang, may isang tao sa ating barangay na kilalang kilala. Ang Chen Shan White Lotus, di ba? Boss Wang. Kung Fei, kung tama ang alaala ko. Birhen ka rin, di ba? Boss Wang, si Kong Fifi ay palaging nagpapakilala bilang Ice Mountain White Lotus. Itatanong mo ba sa kanya yan? Hindi ba yon insulto sa kanya? Tama. Kung Fifi, sumama ka sa akin sa Lord. Kung Fei, alam mo ba kung gaano katagal nag-asam sa iyo ang Lord? Sa wakas, may pagkakataon na. Zhang Xiao, tumayo ka lang dyan. Hindi mo ba ako sasagipin? Hindi naman asawa ko, bakit kita tutulungan? Zhang Xiao, hindi ba ako ang paborito mo? Ang pinakamamahal mo? Ihahandog na niya ako sa Lord. Hindi ka pwedeng manahimik lang. Kong Fifi, wala na kayong pagkain, di ba? Kung sumama ka sa Lord, baka hindi masama. Kahit papaano, hindi ka magugutom. Baka bigyan ka pa ng karne ng Lord, di ba? Boss Wang. Tama. Kasama ang Lord, siguradong hindi ka magugutom. Bro Wang. Ayon sa mga alituntuning ginawa ng Lord mismo, kung mag-aalay ako ng mga kagamitang may katumbas na halaga, hindi na kailangang dalhin ako, di ba? Sa palagay mo, kulang ba ang Lord sa mga kagamitan ito? Hindi kulang, siguradong hindi kulang. Pero ito ang mga alituntuning. Ginawa ng Lord mismo. Hindi dapat sirain ang mga alituntunin, Bro Wang. Kung ganon, maami kang mga kagamitan? Meron, siguradong meron. Hindi ko lang alam kung gaano karaming kagamitan ang kailangan kong ilabas. Para masiyahan ang Lord. Gaano kaami? Para sa isang babaeng kagaya mo na napakaganda, sa palagay ko ay katumbas ito ng 1,000 lata ng ipis. 1,000. Ang dami naman. Hindi mo ba kayang ilabas? Kayang ilabas, pero nasa bahay ang mga kagamitan ko. Kailangan kong umuwi para kunin. Kung papawiin kita, akala mo ba tanga ako? Pagkalabas mo ng pintuang ito, babalik ka pa ba? Bro Wang, ano ang dapat kong gawin? Zhang Qiao. Pumunta ka sa bahay ni Kong Fifei at kunin mo ang mga kagamitan doon. Nakatumbas ng 1,000 lata ng ipis. Ako? Ano? Hindi mo ba alam ang daan? O gusto mo bang ako ang magdala sa kanya pabalik? Zhang Xiao, nakikiusap ako sa iyo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Lahat ng aking mga kagamitan ay nakatago sa ilalim ng kama ko. Pakiusap, tulungan mo ako, okay? Nakikiusap ako sa iyo. CJ. Tutulungan kitang kunin. Pero Bro Wang, habang wala ako, kailangan mong alagaan ang aking mga asawa. Huwag mong hahayaang sila ay abusuhin ni Kong Fifi. Huwag kang mag-alala. Ako naman ang tagapagsalita ng Lord. Hindi ko gagawin ang anumang bagay na magpapahiya sa kanya. Napakalupit naman ni Kong Fifi. Sa kanyang sariling bahay, may mga kagamitan siyang katumbas ng 1,000. Lata ng ipis, tapos humihingi pa siya ng pagkain sa atin. Ngayon na wakas na ng mundo, hindi sapat ang anumang dami ng kagamitan. Naging tanga rin tayo noon, naniniwala lang sa kanyang sinasabi. Bro Wang, napagkasunduan na natin kapag nakuha mo na ang mga kagamitan. Huwag mo nang balakin ang tungkol sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang Panginoon ay hindi kailanman nagkukulang ng mga supply o babae. Ngunit madalas sabihin ng Panginoon na upang mabuhay sa huling araw, dapat sundin ang mga patakaran. Bumalik na ako. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, Lolo, ayos lang kami. Kuya Wang, talagang isang taong may salita ka. Dumating na ang supply boats, bibilangin ko muna. Kuya Wang, Zhang Qiao, ano ba ang ibig mong sabihin? Pinabayaan mo na akong mag-aksaya ng 1,000 lata ng ipis. Ng mga supply, ano pa ang gagawin mo? Kuya Wang, nanunumpa ako, hinalungkat ko na ang kanyang bahay. Nang lubusan, at ito lang ang nakita ko. Kung pareho nating gustong makuha ang dalawang panig, baka hindi ito sapat para hatiin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ganito kasi, Kuya Wang, itong si Kong Fifei ay may utang sa akin ng mga supply, halos
1,000 lata ng ipis, sakto lang ito para bayaran ang utang. Zhang Xiao, ano ba ang sinasabi mo? Kailan ako nag-utang sa'yo? Huwag kang magsinungaling. Ilang taon na akong nagbibigay sa iyo ng mga bagay, Lolo, at hindi ka pa nahihiya. Bawat isa ay naitala ko. Hindi bababa sa 1,000 lata ng ipis, kasama na ang interes. 1,000 lata ng ipis ay hindi pa sapa. Kuya Wang, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Wala akong utang sa kanya. Katarantaduhan. Sino sa buong kalsada ang hindi alam na si Zhang Qiao ang iyong asong laway? Ang mga supply na ibinigay niya ay kitang-kita ng lahat. Ang mga iyon ay kusang loob niyang ibinigay, hindi ko hiniram. Sino ang nagsabing kusang loob? Ikaw talaga. Bakit hindi ka sumusunod sa batayan ng suntukan? Ano ang ebidensya mo na hindi iyon kusang loob? Alam kong gagawin mo ito, kaya naghanda ako nito. Ito. Ang ebidensya na may utang ka sa akin ng mga supply. Kasulatan ng utang. Sa kasulatang ito, bawat isa ay may pulang marka ng iyong kamay. Ano, nakalimutan mo na ba ito? Fifi, itong tsokolating ito ay mula sa pagbebenta ko ng dugo para sa'yo. Zhang Xiao, huwag mong gawing parang palagi akong kumakain ng libre sa iyo. Itong tsokolating ito, ituring mo na lang na hiniram ko ito sa iyo. Fifi, ano bang hiniram o hindi, ito ay. Sinabi ko na sa'yo, kung gusto mo, kahit ang mga bituin sa langit ay kukunin ko para sa'yo. Bituin ay kukunin ko para sa'yo. Zhang Xiao, maging malinaw ka, isa ka lang sa aking mga isda sa palaisdaan. Walang pagkakataon na maging regular. Walang pagkakataon na maging regular. Alam ko, sinabi mo na sa akin ng maraming beses. Pero okay lang, Fifi. Gusto ko. Mabait. Zhang Qiao. Alam ko, hindi ka ba ang numero unong asong laway ni Kong Fifi? Bakit ngayon, ginagawa mo na ang pagtulak sa taong nahulog sa balon? Browang, matagal na akong naglalaway, hindi ko nakuha. Kaya natural na tumigil na ako. Ngayon, interes lang ang pinag-uusapan namin. Sige, dahil sa sinabi mo ngayon, titingala ako sa iyo. Salamat, Browang. Kung ganon, iiwan ko ang mga supply, siya ang dalhin mo. Hindi ba't panalo lahat? Sige. Dumating ako ngayon para kunin ang tao. Zhang Xiao, hindi mo pwedeng gawin ito. Magkakilala tayo ng matagal, wala ka bang konting awa? Para sa akin, Matagal na tayong magkakilala. Nang kunin mo ang aking tao, wala kang konting awa. Zhang Xiao. Humihingi ako ng tawad, hindi ko dapat sinaktan ang mga asawa mo. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Ngayon ay katapusan ng mundo. Ang mga asawa ko ay hindi makakain ng masarap, ikaw naman, pihikan pa. Zhang Xiao, hindi mo pwedeng gawin ito. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin ngayon, pakiusap, pakiusap. Huwag ganyan. Umalis ka. Nang ako ay nagugutom, wala akong nakitang tulong mo. Ngayong may problema ka, bakit ako ang magliligtas sa'yo? Zhang Xiao, pakiusap. Ano mang hiling mo, papayag ako, okay? Hindi mo ba gusto na maging asawa mo ako? Gagawin kitang asawa, okay? Huwag mo siyang payagang. Dalhin ako at ibigay sa Lord. Pakiusap, Zhang Xiao. Seryoso ka? Ang babaeng si Kong Fifi. Matagal niya akong inakit. Ngayon naman, nakikiusap na tanggapin ko siya. Mas mabuti kaysa kay Browang. Ang sumunod sa akin ang matalinong pagpipilian. Hindi. Hindi pwede si Kong Fifi. Pumasok ka sa aming tahanan. Kung hindi, baka muli siyang mabighani ng Ginoo at mawalan ng ulira. Totoo, syempre totoo, Zhang Xiao. Nakikiusap ako sa iyo. Ikaw, kung tatanggapin mo lang ako, lahat ng utang ay mawawala na. Hayaan mong kunin ni Kuya Wang ang mga supplies. Nakikiusap ako sa iyo. Zhang Xiao. Umalis ka. May asawa ako. Ikaw. Kunin mo lahat ng supplies na ito, pero yung mga utang. Dapat lahat sirain. CJ. Ang isang kahon mong supplies, katumbas ng lahat ng utang dito. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa.
Kuya Wang. Ngayon, siya ay tao mo na. Umalis na tayo. Kuya Wang Zhang Xiao. Ano pa ang tawag mo? Kuya Wang, nakikiusap ako sa iyo. Kuya Wang, nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng konting oras. Marami akong kaibigan, pwede ko silang hilingan ng tulong. Makakapag-ipon ako ng 1,000 lata ng ipis para iligtas ako, pwede ba? Kuya Wang, nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng konting oras. Ano ang tingin mo sa Panginoon kung kailan ka dadalhin? Ikaw ba ang magdedesisyon? Kuya Wang, nakikiusap ako, bigyan mo ako ng palugit, 1 linggo lang. Hindi, 3 araw, 3 araw pwede ba ako? Sa 3 araw, makakapag-ipon ako, hihingi ako ng tulong sa kanila. 1,000 lata ng ipis, iaalay ko sa Panginoon at magbibigay pa ako. 300 lata sa iyo, pwede ba? Hindi pwede. Dadalhin kita ngayon. Matagal na kitang gustong-gusto. Hindi malayong magsawa ang Panginoon sa iyo. At itapon ka sa amin para paglaruan. Tingnan natin kung may magagamit na supplies, hati-hatiin natin, na pala. Huwag na nating kunin yung mga lata ng ipis, hindi natin kinain yon. Ginoo, paano naman itong mga lata ng ipis? Ibigay sa nangangailangan. Ginoo, may kilala ko. Kailangan niya ang mga lata na ito. Sino? Dr. Cheng Fang. Ito ang gamot para sa pagbubuntis. Isa ang inumin mo araw-araw. Pagkatapos ng 3 araw, dapat wala ng problema. Salamat, Dr. Cheng. Mahirap ang pamumuhay sa panahon ng kaguluhan. Kung magiging maayos ang pagsilang ng batang ito. Para sa ating kapitbahayan, isa rin itong nakaka-inspirang mabuting balita. Kalahating lata ng ipis. Hindi ba't libre ang paggamot? Libre ang pagpatingin. Hindi ba't nagbigay pa ako ng gamot? Alam ko na. Anong kalokohang puso ng manggagamot? Hindi ba't sinasamantala lang ang pagtatapos ng mundo para yumaman? Malamang sa bahay nyo, halos hindi na maubos ang lata ng ipis. Ano ang sinasabi mo? Isinapanganib ko ang buhay ko para makuha ang gamot niyo mula sa black market. Tapos ibinebenta ko sa inyo sa presyong puhunan. Walang kita. Ganito pa ang paninira mo sa akin. Isang buntis, walang magagawa, hihingan mo ako. Kalahating lata ng ipis. Wala. Kunin mo ang gamot mo. Ikaw. Doc Cheng. Doc Cheng. Hindi namin kayang bilhin ang gamot na ito. Ibabalik ko sa iyo. Hindi na kailangan. Hawakan mo ang gamot na ito. Ituring mo na lang bilang regalo ko sa aking inaanak. Sa hinaharap, dadalaw ko paminsan-minsan para magpa-prenatal check-up sa kanya. Itiyakin kong ligtas na ipapanganak ang bata. Si Doc Cheng na ay isang magandang opsyon. Sakto namang malapit na ang araw ng prenatal check-up ni Yi. Kontakin ko na si Doc Cheng ngayon. Napakadelikado sa labas. Paano mo siya kukontakin? Huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi na kailangang lumabas para kontakin si Doc Cheng. Basta maglagay lang ng kulang lubid sa pintuan. Pulang lubid. Si Doc Cheng Fang ang tanging doktor sa kalyeng ito na malayang nakakagala sa kalye. Napagkasunduan namin ang mga pamilyang nangangailangan ng doktor. Basta maglagay ng pulang lubid sa pintuan, pag nakita ng doktor, kakatok siya. Ganun pala. Si Doc Cheng, kahit medyo mainit ang ulo, ay tunay na mabuting tao sa totoo lang. Ngunit sa panahon ito ng pagtatapos ng mundo na kulang sa mga resources, malamang wala siyang magagawa kahit gusto niyang magpagamot at tumulong. Kung tutulungan ko siya gamit ang mga supplies mula sa supermarket. Lolo, kumain ka ng candy. Ang tamis. Mabuti naman kung nagustuhan mo, Lolo. Gusto ko. Siyempre gusto ko. Si Xiaoxi pa rin ang laging nag-aalala sa akin. Lolo, huwag mo na siyang biruin. Lolo, kanina ko binilang, mayroong sapat na. Mahigi 100 lata ng ipis. Lahat ba talaga to? Para lahat kay Yarcheng. Ano, nanghihinayang ka? Siyempre hindi.
Ang ginagawa ko ngayon ay isang malaking kabutihan para sa buong kapitbahayan. Kung mayroon tayo ng mga supply na ito, baka sakali, makalampas tayo sa katapusan at magsimula ng bagong buhay. Huwag kang mag-alala. Makakalampas tayo. Sino yan? Ako, Fangfang. Pag-usapan mo, darating. Nandito na. Yarcheng, tamang-tama ang pagdating mo. Tuloy ka. Nasaan si Zhang Xiao? Hinahanap mo ako. Yarcheng. Alam ko, ang araw ng prenatal check-up ay sa makalawa, di ba? Bakit ngayon ka pa pumunta? Dumating ako para magdala ng mga supply sa inyo. Yi, buntis ka pa naman. Araw-araw kang kasama ni Zhang Xiao. Kung minsan may pagkain, kung minsan wala. Paano yan? Itong lata ng ipis, ikaw na lang ang kumain. Huwag mo siyang bilang kahit isang subo. Hayaan mo siyang napis kung Fifi kumain. Hayaan mo siyang kumain kasama ni Kong Fifi. Ang lalaking to, ang impresyon niya sa mga tao, ay talagang malalim na nakaugat. Yarcheng, bakit ka umubo? Grabe na ang polusyon sa labas ngayon, at araw-araw akong nasa labas. Normal lang na magkaroon na sipon at ubo, di ba? Katapusan na ng mundo ngayon, kahit sipon at ubo lang, malubha na yan. Naubos na ang antibiotics. Napakamahal na ng gamot ngayon. Mahirap na makakuha. Zhang Xiao, ano ba ang balak mo? Buntis pa si... Kung araw-araw magugutom, pwedeng mamatay ang tao. Pwedeng 2 buhay pa ang mawala. Ibigay mo sa akin ang lata. Zhang Xiao, tao ka pa ba? Cheng, kunin mo na lang ito pabalik. Hindi namin kakainin to. Tama na, Zhang Xiao. Hanggang ngayon nagpapanggap ka pa. Hindi kakain ng lata ng ipis. Ano pa ang kakainin? Araw-araw karn, itlog at gatas? Katapusan na ng mundo to. Ang makakain lang ay lata ng ipis. Sakto, may inihanda kami para sa iyong mga supply. Mga supply. Nag-volunteer ka pa talagang mag-donate ng supplies. Ako ang kumakatawan sa... Napakaraming. Zhang Xiao, saan mo nakuha ang napakaraming supplies? Ngayon, kinuha ko lahat ng supplies na ibinigay ko dati kay Kong Fifi. Zhang Xiao, hindi ka biglang magbabago ng target. Titigil sa pagsipsip kay Kong Fifi at magsisimulang sumipsip sa akin. Ganito na ngayon, sa tingin mo pagkatapos, hindi mo masipsip si Kong Fifi. Magiging ako na ang susunod. Sasabihin ko sa'yo, iba ako kay Kong Fifi. Huwag ka nang umasa. Ano ba ang sinasabi mo? Kung gusto mo ito, kunin mo. Kung ayaw mo, ako na lang mag-ilan ito. Kukunin ko. Libre, bakit hindi? Zhang Xiao, huwag kang magsisi. Ang magsisi, abo yon. Ang Zhang Xiao na ito, nagbago na ba talaga? Sige na nga, kung sobra-sobra na ang supplies ninyo para i-donate, hindi na ako magpapakumbaba. Sa isang araw, dadating ako para sa prenatal check-up ni... Sandali. Alam kong hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Zhang Xiao, ang bilis mo namang magbago ng isip. Sadyang ginugulo mo lang ba ako? Amoxicillin, saan mo nakuha ito? Yarcheng, ano ang amoxicillin? Ang amoxicillin ay antibiotic. Sa panahon ng katapusan, napakamahal ng gamot na ito. Talaga bang ibibigay mo sa akin ang gamot na ito? Tanging ikaw lang ang doktor sa ating lugar. May ubo ka ngayon. Gusto mo bang makahawa ng iba? Tama naman ang sinasabi mo, pero talaga bang alam mo, ang halaga nito? Sa panahon ng katapusan, ang pagpapakita ng kabutihan ay napakahirap. Lalo na't ang may-ari nito ay isang tao na. Kung mamatay ka, hindi lang mawawala ang tanging doktor sa ating lugar. Maaari ka pang mag-iwan ng virus. Maaari kang mamatay ng walang problema. Pero ako ang kailangang lumipat. Ganoon pa rin talaga ang makasarili mong ugali. Huwag kang mag-alala, kahit mamatay ka, hindi ako mamamatay. Paalam. Ang hirap naman magpakabuti ngayon. Ikaw kayo. Boss, balak mo bang kunin din si Yarcheng? Ang ganda naman.
Isang babae lang siya. Ang hirap mabuhay sa panahong ito. Boss, si Yarcheng, kahit medyo mainitin ang ulo, mabuti naman ang puso niya. At saka, maganda rin ang katawan niya. Hindi ba kayo nag-aalangan? Bakit kami mag-aalangan, boss? Sa panahong ito, mas maraming tao, mas maraming suple. At saka, mas marami tayong magtutulungan. Ganito ba ang pananaw sa mundong ito? Tama naman ang magtulungan. Pero, dapat nating tanungin si Ace Cheng. Ayos. Pagbalik niya, kausapin natin siya. Huwag magmadali. Hayaan na lang. Malapit na ang oras. Kain na tayo. Ano ang gusto ninyo? Ano kaya ang patatas at buto-buto? Sage, Ang dali ninyong pakainin. Kapag kasama sila, parang hindi naman. Ganun kahirap ang panahong ito. amoy baboy. Ang kakaiba. Sa aming lugar, bukod sa Panginoon, sino pa ang makakakain ng karn? Xiaotsu, Kiji, naglalaba ka. Nasaan si Zhang Xiao? Nasa kusina si boss, nagluluto ng adobo para sa amin. Adobo pa. Ang mga babae na kinuha ni Zhang Xiao, parang nabalewala. Gutom na. Pinoprotektahan pa ang mukha niya. Kawawa naman kayo. Kyuji, kung wala nang iba, uwi na muna ako. Sandali, Xiaochu. Meron pa akong kalahating lata ng ipis dito. Kunin mo muna ito para may makain ka. Kyuji, hindi ko pwedeng tanggapin ito. Hindi na kami kumakain nito ngayon. Ano ba yung pagpapakumbaba mo? Yang gago si Zhang Xiao. Kinuha niya ang lahat at ibinigay kay Kong Fifi. Ang hirap ninyong pinagdaanan. Ang payat mo. Kyuji, hindi na ganoon si boss ngayon. Huwag mong sasabihang masama si boss. Xiaotsu, maliit ka pa, hindi mo pa naiintindihan. Ako ang masasabi, dapat, kapag wala si Zhang Xiao. Tumakas ka ng palihim, Kyuji. Masaya ako sa piling ni Ginoo, hindi ko siya iwan. Xiaotsu, sabi ko na't bata ka pa talaga. Huwag mong tularan si Eddie at Ed Mengmeng. Paglaki mo, tiyak na. Pahirapan ka ni Zhang Xiao ng iba't ibang paraan. Si Aksu. Handa na ang pagkain, umuwi na tayo. Xiaotsu, kainin mo na tong kalahating dilata. Baka makita ni Zhang Xiao, kung hindi, ibibigay niya uli kay Kong Fifi. Talagang sikat ang dating may-ari, Gumawa ng mabuti pero kinamumuhian pa ng kapitbahay. Pero hindi sapat ang puro promotion lang ni Ace Cheng. Dapat akong magbago para mag-iba ang tingin sa akin ng mga tao dito, kung hindi. Iisipin lang nilang nagsisinungaling si Ace Cheng. Zhang Xiao, ang kakaiba ngayon. Nandito ka pala, bakit? Hindi ka pumunta kay Kong Fifi. Wala ka bang ibibigay sa kanya, kaya pinaalis ka? Akin na ang delata. Ginoo, mabuti lang ang intensyon ni Kyuji. Anong ginagawa mo? Para ito kay Xiaochu, hindi sa'yo. QG, salamat sa kabutihan mo pero hindi na kami kumakain ito, kumakain kami ng adobo. Nakakaya mo pa palang bumili ng karne. Muntik na akong mamatay dahil kay Kong Fifi. Kahapon, sinubukan pa niyang ipagbili si Xiaoxu. Tapos na talaga kami at yung mga supply. Na binigay ko sa kanya noon, nabawi ko na lahat. Tama ba ang narinig ko? Naghiwalay na si Zhang Xiao at Kong Fifi. Parang araw na sumisikat sa kanluran yan. Tara na Xiaoxu, uwi na tayo at kumain ng karne. Paalam, Kyuji. Pwe. Maniwala ako sa'yo, idihayop ako. Kahit na nabawi mo yung mga supply na binigay mo kay Kong Fifi, dapat, ipinambili mo na lang ng mas maraming dilatang ipis. Para kang asong hindi tumitigil sa pagdumi. Halika. Tikman mo, nilaga kong 2 oras ang adobong ito. Tiyak na matutunaw sa bibig. Ang sarap naman nito, Lolo, ang galing mo magluto. Saan ka ba natuto nito? Ang galing ko sa pagluto, kilala sa buong lugar.
Sino yun? Ngayon araw ni Yarcheng na bisitahin si para sa prenatal check-up. Naglagay ako ng pulang tali, dapat nandito na siya. Sakto naman, pwede siyang sumalo sa pagkain. Nandito ako para sa check-up ni Yarcheng. Pasensya na. Nahihiya ako. May pagkain ba kayo? Kahit isang subo lang. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito. Cheng, tamang-tama ang pagdating mo. Kakakain lang namin. Pagkatapos kumain, saka mo na gawin ang check-up ni... Zhang Xiao, wala ka na bang pakialam sa buhay? Ano bang sinasabi mo? Kahit ako ayaw na. Kailangan ko ring isipin kung gusto pa nila. Zhang Xiao, alam mo ba kung ilang lata ng ipis? Ang katumbas ng hapag na ito. Ilan? Ikaw. Isang subo ng karne, sasapat sa isang buwang pagkain ng ipis. Ano pa ito kundi pag-aaksaya ng mga pangangailangan? Ganito ba kahalaga ang baboy sa panahon ng kagipitan? Kaya pala sinabi ni Renkyu, ang aso, hindi nagbabago ng ugali. Hindi pa ako nakita ng taong tulad mong mag-aksaya. Huwag kang masyado, adobo lang naman ito. Hindi naman ganoon kalala, pero... Ginawa ko lang para sa 5 tao. Kung gusto mo, pwede kitang bigyan ng kalahati. Ayaw kong kumain, Zhang Xiao. Alam mo ba na habang ikaw ay kumakain ng karne? Maraming tao sa labas ang nagugutom. Yarcheng. Grabe naman, namatay ba siya sa galit sa akin? Akan. Bilisan mo, bigyan mo siya ng makakain. Anong amoy ito? Nasa langit na ba ako? Masarap ba ang nilagang pata ko? Ikaw. Ang bilis mo gumaling. Siguro dahil sa pagtakbo sa labas araw-araw. Nagbago na ang iyong genes. Zhang Xiao, ano ba ang balak mo? Ano? Kanina, ako ang nagligtas sa buhay mo. Salamat. Hindi ba't binigyan kita ng mga lata ilang araw lang ang nakalipas? Ilang araw pa lang, gutom na gutom ka na. Naipamigay mo na ba lahat? Naubos na. Unang araw pa lang naubos na. Ang daming gutom na refugee sa bayan natin. Hindi talaga sapat. Wala ka man lang inipon para sa sarili mo. Meron. Pero dumating yung mga ulila. Hindi ko sila kayang pabayaan. Namamatay sa gutom. Yung antibiotics. Ganon din. Hindi talaga sapat. Ganito na ang nangyari. Kain muna tayo. Zhang Xiao, wala ka bang puso? Alam mo ang sitwasyon sa labas. Nakakain ka pa. Ano pa bang dapat gawin? Mas magiging maayos ba kung magugutom din ako? Hindi naman magbabago yon. Kailangan mabusog para makatulong sa lahat. Ano pang hinihintay nyo? Kung hindi kayo kakain, si Cheng. Kakainin nyo na lang. Zhang Xiao, may paraan ka para matulungan lahat? Wala pa ngayon, pero meron talaga. Sage Zhang Xiao, naniniwala ako sa'yo. Pahiram ng banyo nyo. Dun. Sandali. Ikaw. Ano naman to? Zhang Xiao, alam ko sa mundo. Walang libreng tanghalian. Kung may paraan ka para matulungan lahat. Ihahandog ko ang sarili ko sa'yo. Pero maligo ka muna. Dapat malinis bago magtalik. Para hindi magkasakit. Anong talik? Yarcheng. Tutulungan kita. Salamat, Mengmeng.
Teka muna. Ano ba talaga ang gusto nyo? Lolo, handa na po si Yarcheng. Huwag mo na siyang tanggihan. Tigil. Zhang Xiao, alam ko ang iniisip mo, hindi ako magiging asawa mo. Malaki na ang responsibilidad niyo sa pamilya. Pero handa akong matulog sa tabi mo. Gawin mo ang gusto mo. Sa puso nyo ba? Ako yung tipo ng taong pinapairal ang libog kaysa utak. Boss, hindi ba kayo? Totoo naman. Base sa karakter ng orihinal na may-ari, ako nga. Doc Cheng. Halika. Tingnan mo. Apat ang asawa ko at lahat sila napakaganda. Kailangan ko bang gumastos ng malaki para lang matulog sa'yo? Zhang Xiao, anong ibig mong sabihin? Kung ayaw mo naman palang matulog sa akin, bakit ang bait-bait mo sa akin? Binigyan mo ako ng maraming supplies, pinakain mo pa ako. May problema ka ba sa utak? Ikaw naman. Doc Cheng. Mabuti kang doktor. Sa paghihirap ngayon, mahirap na para sa bawat isa. Naalagaan ang sarili, pero ikaw. Inaalagaan mo ang buong komunidad. Sa puso ko, iginagalang lang kita. Wala akong masamang hangarin. Zhang Xiao, gago ka. Zhang Xiao, huwag kang mag-alala. Pinagkalat ko na sa buong barangay na ikaw ang nagdunet ng mga dilatang yun. Sana kahit papaano mabago nito ang pagtingin nila sa'yo bilang isang simp. Salamat na lang. Zhang Xiao, kung mangangahas kang magkalat, ang nangyari dito ngayon, ipapaamdam ko sa'yo ang talas ng aking skalpel. Sa wakas, nakauwi na siya. Ang dami niyang iniisip. Dahil po sa napakalakas ng dating ninyo, boss. Malamang mahirap na kayong makalimutan ni Doc Cheng. Hindi ba't sinabi ko na sa pagbangon at pagbagsak ng bansa? May pananagutan ang kusinero. May naririnig ako sa basurahan ng kapitbahay. Nakakahanap sila ng mga tirang pagkain paminsan-minsan. Dilata. Naku, boss, may mga hindi pa nahihimod. Sa mga sulok. Zhang Xiao, gagantihan kita. Boss, Di ba't sinabi ko pag walang pahintulot ko? Hindi pwedeng pumasok sa kusina. boss, wala po talaga akong magawa. May pumasok na magnanakaw sa barangay natin. Ano ang sinabi mo? Hindi, nasa supermarket ang mga supplies ko. Ano ang dapat kong ikatakot sa magnanakaw? Kumusta na ang kalsada ngayon? Ninakaw lahat ng pagkain sa bahay ni Atren Q sa tabi. Ano? Tara, puntahan natin siya. Anong kasalanan ang nagawa ko? Mahirap na nga akong mabuhay bilang isang balo sa katapusan ng mundo. Bakit ninakaw ang mga supplies ko? Napakasamang magnanakaw. Huwag sana akong mahuli sa kanya. Kung hindi, siguradong magpapakamatay ako kasama niya. Lolo, marami ring naitulong sa atin si At Q dati. Pwede ba natin siyang tulungan? Ate Q, huwag kang umiyak. Narito ang isang lata ng luncheon meat, kunin mo muna ito. Ipagpalit mo ito ng ilang lata ng ipis. Zhang Xiao,
Napakamahal nito, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Ayos lang, ate. Ang pinakamahalaga ngayon ay mag-isip ng paraan. Para mabuhay sa katapusan ng mundo. Ituring mo na lang na hiniram mo itong lata. Kakakalat lang ng mga suplis na ito. Ang isang lata ng luncheon meat na ito ay sapat lang para makapagpalit ng ilang lata ng ipis. Paano na ako mabubuhay? Ed Q. Lolo. May kalahating repolyo pa tayo sa bahay. Hindi rin gaanong mahalaga ang lata ng luncheon meat na ito. Pwede ba nating ibigay ang repolyo kay At Q? Hindi pwedeng bigyan siya ng maraming supplies ng sabay-sabay. Paano kung bumalik ang magnanakaw? Lolo, ano ang gagawin natin ngayon? Pag-usapan natin pagising niya, dalhin muna natin siya sa bahay natin. Sage. Ed Q. Nasaan ako? At Q, huwag kang mag-alala. Nasa bahay namin ka ngayon. Sa inyo. Nasaan si Zhang Xiao? Dinala ninyo ako nang walang paalam. Hindi ba kayo pagagalitan niya? Hindi, Ate Q, huwag kang mag-alala. Si Lolo ang nag-utos. Nadalhin ka rito. Gising ka na. Ikaw. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Tamang-tama, handa na ang pagkain, kainin mo habang mainit. Kanin at may karn pa. Zhang Xiao. Hindi talaga kayo kumakain ng ipis dilata. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ka naman naniwala. Naniniwala ka na ngayon, di ba? Ngunit ako ay isang balo lamang. At lahat ng aking gamit ay ninakaw. Itong mangkok ng pagkain mo, hindi ko mababayaran. Sino ba ang nagsabi na kailangan mong bayaran? Kung hindi ka kakain, ako na lang ang kakain nito. Kakain ako. Dahan-dahan lang, walang makikipag-agawan sa'yo. Zhang Xiao. Mukhang talagang nagbago ka na mula noon, tama ba? Si Zhang Xiao ay napakabuti sa amin ngayon, sa aming pamilya ngayon. Wala ni isang lata ng ipis ang kinakain. Nakakakaya pa kami sa wakas ng mundo. Nakakakain ng tunay na pagkain. Sayang lang at isa kong balo. Kahit na handa kong ibigay ang aking sarili, siguradong hindi ako tatanggapin ni Zhang Xiao. Itong mga supply ay tatagal pa ng kahit kalahating buwan. Anong plano mo? Ako. Hindi ko alam. Ganito na lang, kailangan pa naman namin ng isang katulong sa bahay. Kung gusto mong magtrabaho sa aming bahay, ako naman. May bibigay ako sa'yo ng kaunting pagkain. Totoo ba? Ibig mong sabihin, kung mananatili ako dito bilang katulong, makakakain ako ng puting bigas araw-araw. Sobra ka namang nag-iisip. Pero hindi kailangan, okay na ako kahit lata ng ipis lang. At ako, konti lang ako kain. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bagaman mahilig akong magluto, pwede naman din tayong kumain ng noodles. Sabi mo, bukod sa puting bigas, may noodles pa tayong makakain. Naman, bagaman tuyong noodles lang ang ating kinakain, pero sobrang galing ko sa paggawa ng sarap na sauce para dito. Ano, gusto mo bang pumunta? Gusto ko. Zhang Xiao, simula ngayon, mananatili ako dito bilang iyong katulong, maghahain ako ng tubig at saa para sa'yo. Magmamasahe ng balikat at paa. Hindi naman kailangan yon, kailangan mo lang tulungan si It at ang iba. Magbahagi ng mga gawaing bahay. Naiintindihan ko, boss. Buti naman at naiintindihan mo. Zhang Xiao. Renqiu, bakit ka nandito? Narinig ko na may pumasok na magnanakaw sa bahay mo. Okay ka lang? Paano ako magiging okay? Ang mga supplies ko sa bahay. Lahat kinuha. Ano na ang gagawin mo ngayon? Pero buti na lang, may mabuting kapitbahay ako. Nagpasya na si Zhang Xiao na tumanggat sa akin. Mabuti na rin, at least ngayon kasama mo si Zhang Xiao. May makakain ka pa rin. Yar Cheng. Alam ko na ang araw ng prenatal check-up ay sa makalawa, hindi ba? Bakit ka pumunta ngayon? Tingnan mo ang utak ko, nakalimutan ko pa ang pinakamahalagang bagay. Zhang Xiao, hulaan mo kung sino ang nakita ko. Sino? Si Kong Fifi. Paano possible? Si Kong Fifi. Hindi ba dinala ni Kuya Wang sa Lord? Nakatakas siya mula sa Lord.
Narinig ko na kapag pumasok sa teritoryo ng Lord, siguradong kamatayan. Paano siya nakatakas, hindi ko rin alam. Pero nakita ko siya sa refugee area. Ang kalagayan niya noon ay napakasama. Kung si Kong Fifi ay talagang nakaligtas mula sa kamay ng Lord, hindi kaya siya maghihiganti sa atin. Harapin ang anumang darating, huwag matakot. Tama, kahit noong nakaraan na sitwasyon, kaya ni Lolo lutasin. Ngayon, kahit bumalik pa si Kong Fifi, kaya rin ni Lolo natin lutasin. Halika, bigyan kita ng candy. Salamat, Lolo. Pamilya tayong lahat, huwag kang mahiya. Lahat mayroon. Halika. Halika. Para hindi nyo sabihin na may paborito ako. Lolo, may tanong ako, matagal na akong nagtataka. Maari mo bang sabihin sa akin ang sagot? Anong tanong? Pero una, mahirap na tanong. Hindi ko kayang sagutin. Mula nang magising ka, ang gastos natin sa bahay ay talagang nakakagulat ang dami. Kahit ang mga suplis na nakuha mula kay Kong Fifi ay malayong hindi sapat. Maari mo bang sabihin sa akin, ano talaga ang nangyayari? Lolo, hindi kaya nakita ka ng kayamanan na hindi mo sinabi sa amin? Kahit na sa tuwing nagpapalusot ako, ang pagkakaroon ko ng supermarket sa katawan, hindi ko may uubi sa kanila mapakailaman. Mas mabuting diretsahan na lang. Sabihin mo na sa kanila ang totoo. Sige na. Sasabihin ko sa inyo ang isang sikreto. Sa totoo lang, mayroon akong supermarket. Lolo, ano ba ang supermarket? Hindi nyo alam kung ano ang supermarket. Ito ang supermarket. Ito ay supermarket lang. Ito ay isang malaking tindahan, may pagkain, damit, inumin. Gamit sa araw-araw, meron lahat kumpleto. Paano nyo hindi alam ang supermarket? Alam ko ang supermarket, meron sa amin. Pero matagal nang sira, wala na doon kundi mga bakanteng shelf, wala nang iba. Tama ka, ang supermarket ko, yung version na. Punong-puno ang mga shelf. Ikaw, Kaya nakapagbigay ako ng maraming bagay sa inyo. totoo ba? Nasaan? Ito. Mahirap ipaliwanag ang supermarket na ito. Ako lang ang makakapasok, anuman ang gusto ko. Makukuha ko mula doon. Zhang Xiao, hindi mo ba sasabihin kahit sa amin? Siyempre hindi. Sa totoo lang, ang supermarket na ito nasa isip ko. Kapag gusto ko, makakakuha ako mula doon. Ng kahit anong bagay. Totoo, maniwala kayo sa akin. Zhang Xiao, kahit na nagbago ka na. Ngayon, ang pagyayabang mo ay hindi talaga nagbago. Talaga nga. Ang sobrang kakaibang katotohanan, parang gawa-gawa lang. Naubos na ang mga suplis sa amin. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi pwedeng malang nakakaalam. Sinabi ko na, ako lang ang makakapasok doon. Kaya syempre, walang ibang nakakaalam. Ganito na lang, sabihin nyo ang gusto nyo. Ibibigay ko sa inyo, okay. Lolo, kung ayaw mong sabihin ang totoo, hindi na kami magtatanong. Talaga? Alam nyo ba kung gaano kahirap ang desisyon kong sabihin ito sa inyo? Ngayon, hindi kayo naniniwala, ano ba yan? Lolo, naniniwala kami, umupo ka muna. Hindi pwede. Kailangan ko ngayong maglabas ng kahit ano. Sabihin nyo na. Sabihin nyo na kung anong gusto nyo. Pag nailabas ko na, maniniwala na ba kayong may supermarket ako? Cheng Fang, ikaw muna. Anong gusto mo? Gamot, di ba? Kunin ko na ngayon. Liu Wei Di Huangwan. Naniniwala na ba kayo? Anong silbi ng Liu Wei Di Huangwan? Pero kung magsasabi ka, gusto ko sana ng hearing aid. Hearing aid.
Mahina ang pandinig ni Titawang. Araw-araw akong kinukulit para humanap ng paraan. Kung makakakuha ako ng hearing aid para sa kanya, hindi lang malulutas ang problema ni Titawang, makakapaglaan pa ako. Ang mas maraming oras para tulungan ang ibang pasyente sa barangay. Supermarket ito, hindi otolaryngology hospital. Saan ako kukuha ng hearing aid? Anong gusto mo? Lolo, kahit ano talaga. Basta meron ako, ibibigay ko. Ako. Gusto ko ng stroller. Stroller. Lolo, sa isang buwan. Ipapanganak na ang anak namin. Mabuti yan. Xiaoyu, anong gusto mo? Ako. Mas mabuti kung gamit sa bahay o snacks. Siguradong may ilalabas ako. Lolo, gusto ko lang magkasama-sama tayong pamilya palagi. Di ba pwedeng magsabi kayo ng meron sa supermarket? Lolo, marami ka ng dinalang pagkain para sa amin. Sobrang kontento na kami. Kung ayaw mong sabihin kung saan galing ang mga ito, hindi na namin itatanong. Hindi, kailangan kong maglabas ng kahit ano. Para patunayang totoo ang supermarket ko. Kung darating si Renkyu, kulang na ang mga kama sa bahay. Kung kukuha ako ngayon ng kutson mula sa home section ng supermarket, mas mabuti yon kaysa sa sahig. Hintayin niyo, patutunayan ko na ngayon na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ganito na ba siya simula nang muntik siyang mamatay? Hindi naman palagi. Pero ang dalas talaga ay talagang mataas. Kung hindi, hahanap ako ng pagkakataon para tingnan ang kanyang utak. Kutson, Kamusta po, host? Maligayang pagbabalik. Dahil sa iyong mahusay na pagganap sa pagtira sa huling araw at nakakuha ng sapat na tiwala mula sa mga residente ng kapitbahayan, ang sistema ay magdadagdag ng mga paninda ng supermarket para sa iyo pagkalipas ng 1 oras. Mangyaring maghanda. dagdagan ng mga paninda. Ito, ang sistema ng supermarket ko ay may ganito ang mga kakayahan. Ito ay pangunahing kakayahan ng sistema upang matulungan kang malutas. Ang pangunahing problema ng pag-upo at pagkain sa huling araw. Kaya hindi ba't ako ay kailangan lamang patuloy na makakuha ng tiwala ng mga residente ng kapitbahayan? Ang mga paninda ng supermarket ay maaaring patuloy na madagdagan. Hindi lamang iyon. Habang tumataas ang iyong reputasyon, ang supermarket ay magbubukas ng higit pang mga lugar para sa iyo upang matulungan kang lumabas mula sa huling araw. Talaga ba? Napakaganda. Sige na. Lugar ng mga kagamitan sa buhay ng kutson. Naaalala ko na ito ay nasa sa banda roon. Na-upgrade ko na ang buong silid tulugan. Maaari kayong umakyat at tingnan kung ano ang hitsura ng silid tulugan ngayon. Lolo, ano ang ginawa mo sa silid tulugan? Umakyat kayo at tingnan nyo. Nga pala, habang naglilibot ako sa supermarket kanina, nakita ko rin ang isang bagong binuksan na lugar ng mga gamit sa bahay. Pagkatapos niyong pumasok sa silid tulugan, huwag kayong bababa ng walang aking utos. Narinig ninyo ba? Mensahe ni Kong Fifi. Naipadala ko na. Wala na akong oras para makipag-usap pa sa inyo. Alis na ako. Kayo na ang bahala. Kaya, kailangan nating sundin ang sinabi ni Sang Xiao ngayon. Pumunta sa kwarto at manatili. QG, baguhan ka lang. Okay lang kung hindi mo alam. Ang utos ni Lolo sa bahay ay hindi dapat labagin. Sige. Pumunta na tayo doon ngayon. Maghintay kayo, tiyak na gagawin kong mabuhay kayo. Nang buhay na kinainggitan kahit ng Panginoon. Sa oras na yon, maglalagay ako ng telebisyon dito. Para makapanood habang kumakain. At maglalagay ako ng maliit na mesa dito. Hindi. Maglalagay ako ng mahjong machine para kapag nagkabagot-bagot sila, pwede na silang magmahjong o kung ano pa. Pero marunong kaya silang magmahjong? Ayos lang, basta pagdating ng panahon. Tuturuan ko na lang sila. Sa gitna ng ganitong katapusan ng mundo, ang mabuhay ng ganito. Parang ang kinainggitan na kahit ng mga Diyos. Ito ba talaga ang kwarto natin? Bakit naging ganito? Ang ganda-ganda, parang palasyo. Dito lang kayo, natutulog araw-araw. Dati, 4 kaming nagkakasya sa isang sirang kutson.
Ngayon, ang kwarto natin. Ganito na ang itsura. Stroller. Talaga ngang naghanda si Lolo ng stroller. Tama kaya lahat ng sinabi niya. Meron nga ba talaga siyang supermarket na kayang maglabas ng kahit ano? Tama talaga si Lolo. Nakita lang natin siyang pumasok sa kwarto, tapos biglang, ganito na ang kwarto natin. Hindi siya nagyayabang. Meron nga talaga siyang supermarket. Ito. Paano nangyari ito? Kung totoo ang sinabi ni Zhang Xiao, paano kayo nabuhay noon sa ganung kalagayan na kapag may kinain ngayon, wala nang makakain kinabukasan? Pag-iisipan mo mula nang muntik nang mamatay si Lolo dahil kay Kung Fifi. Iba na talaga siya, parang laging mainiisip. At mula noon, nagsimula na siyang magbigay sa amin ng iba't ibang uri ng pagkain. At Mengmeng, ibig mong sabihin. Mula nung araw na yon nagkaroon ng supermarket si Lolo. Iyon lang ang posibleng dahilan. Kung ganon ang si Lolo ngayon. Siya pa rin ba ang Lolo natin dati? Ano naman kung hindi? Ang Lolo ngayon at ang Lolo dati. Alin ang mas gusto ninyo? Di ba obvious? Siyempre ang Lolo ngayon. Noon, kahit hindi naman kami magutom. Ang buhay namin ay talagang isang araw lang ang nakalaan, walang kasiguraduhan. Pero iba na si Lolo ngayon. Hindi lang siya araw-araw. Nagluluto ng masasarap para sa amin, sinusubukan pa niyang pasayahin kami. Ang galing-galing na ni Lolo ngayon. Nga, dati, turing sa amin ni Lolo ay parang gamit lang. Pero ngayong kasama ko si Lolo, parang nabubuhay na naman akong tunay na tao. Ang Lolo dati, puro kay Kung Fifi lang ang inintindi. Pero ngayon, hindi lang niya tayo iniligtas sa pang-aapi ng maraming taon. Handang-handa pa siyang tumulong sa iba. Eh di ayos na. Sa akin. Si Zhang Xiao pa rin yun. Ano ba ang dati at ngayon? Pareho namang asawa niyo yun. Di ba? Tama ang pag-iisip niyo, ako nga talaga yan. Sa tingin niya, si Zhang Xiao siya. Sa tingin niyo rin, si Zhang Xiao siya. Ang mga kapitbahay naman, sa tingin nila ngayon. Mabuting tao na si Zhang Xiao. Di ba sapat na yon? Mas matalino talaga si QG. Siyempre naman. Mas matanda ko ng ilang taon sa inyo. Noong buhay pa ang asawa ko, natutunan ko na. Sa buhay, ang mahalaga ay ang pagiging di masyadong mapagtanong. Ano bang supermarket yan? Basta kaya ni Zhang Xiao na ibigay sa inyo ang mga gamit na to. Di ba sapat na yon? Salamat, QG. Naiintindihan na namin. Paano kung banggitin niya ulit yung supermarket? Ano nang gagawin natin? Sinabi na niya sa atin, di pa rin tayo maniniwala. Gino, di kaya magalik siya sa atin. Huwag kang mag-alala. Hindi yan, QG, may karanasan ka na rin dito. Siyempre naman. Bata pa kasi kayo, di nyo pa naiintindihan. Ang tunay na kahulugan ng pagiging di masyadong mapagtanong sa akin. Basta di niya binabanggit, parang wala lang. Di ba ganon na lang? Pero ngayon lang niya ipinakita sa atin ang hiwaga ng supermarket. Paano kung tanungin niya tayo mamaya paglabas? Sumang-ayon na lang tayo. Hanggang kamatayan, bata pa rin ang lalaki. Yan ang katotohanan. Mula sa ating mga ninuno, ang mga lalaki. Madaling pasayahin. Handa na ako, labas na kayo. Sige. Tignan natin sa baba. Inilipat na naman ni Zhang Xiao mula sa supermarket. Papunta sa sala. Zhang Xiao. Di mo siguro inaasahan na makakaligtas ako, si Kung Fifi. Mula sa Panginoon, di ba? Dahan-dahan, dahan-dahan, ingat, ingat, dito na. Tigil. Kanan, harap. Ginoo, ano ba talaga ang ipapakita mo sa amin? Ang sikreto-sikreto pa. Ngayon, pwede nyo nang tanggalin ang pantakip sa mata. Kamusta? Sa mga gamit na to, kapag nasa bahay tayo. At di makalabas, di na tayo maboboard. Pwede palang buksan ang tea na ito. Lolo, ang galing naman nito. Lolo, ano ito? Mahjong ito, hindi nyo ba kilala? Ito naman.
Lolo, ano naman ito? Ayos lang. Kung hindi nyo kilala, pwede ko kayong tuwan. Baraha ito. Mahjong ito. Pareho silang masayang laruin. Hindi na tayo mabuboard sa bahay. May darating na naman. Zhang Xiao, hindi mo inakalang makakalabas ako ng buhay mula sa Panginoon, di ba? Alam mo ba kung ano ang nagtulak sa akin para makalabas? Ang mabuhay para makaganti sa'yo, Zhang Xiao. Sisiguraduhin kong mapapatay kita ngayon. Kung Fifi, ano ang balak mo? Huwag kayong lalapit. Isang hakbang pa. At bubutasin ko ang lalamunan niya. Kung Fifi, kumalma ka muna. Huwag naman ganyan. Ibaba mo ang kutsilyo. Wala na akong sasabihin pa sa kanya. Nakiusap ako sa kanya ng lubos noon. Pero binigyan ka na ako ng pagkakataon. Ikaw ang unang nangloko sa akin. Tapos ngayon ikaw pa ang galit. Sisihin mo pa si Lolo. Kung Fifi, wala ka bang katwiran? Katwiran, bakit hindi mo subukan makipag-usap sa Panginoon? Tingnan mo siya. Makikinig ba siya sa'yo? Zhang Xiao, dito ka mamamatay ngayon para mawala ang galit ko. Bibigyan kita ng pagkakataon para makapagpaalam ka sa mga asawa mo. Sa totoo lang. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Magmamakaawa ka? Huli na ang lahat? Hindi ako magmamakaawa. Ang sasabihin ko, hindi maganda ang timing ng pagdating mo. Bakit hindi mo tingnan ang bahay namin? Tingnan mo kung anong itsura nito ngayon. Zhang Xiao, akala mo maluloko mo na naman ako. Sabi ko sa'yo, hindi na ako maniniwala sa'yo. Ito ang bahay mo. Ano sa tingin mo? Kumpara sa bahay ng Lord, ano ang masasabi mo? Ang bahay ng Lord. Ang pinakamarangyan na nakita ko. Bakit mayroon ka rin ng mga mahjong machine at si dito? Lahat ito ay sorpresa mula kay Lord. Nagbibiro ka ba? Ngayong end times na, paanong bigla-bigla na lang mayroon ito? Ngayon, mahirap na mabuhay, sino pa ang maglalaro ng mahjong at manonood ng si? Mali ang pagkakaintindi mo, hindi ko kailanman sinabi na hindi ako mabubuhay. Zhang Xiao, nagpapanggap ka lang. Alam ko ang ugali mo. Ginagamit mo ang mga ito para magpanggap. Para lang magyabang, handa ka pang ipagsapalaran ang buhay mo. Si Mengmeng at ang iba ay mga kakampi ko. Baka magtulungan kami, pero tanungin mo si QG. Ako si Zhang Xiao. Kulang ba ako sa pagkain? Hindi, paanong magkukulang si Zhang Xiao ng pagkain? Sa gitna ng end times na ito, nakakakain ako ng 3 beses sa isang araw. At may karn pa sa bawat tain, maliban sa Lord. Hindi ko pa talaga narinig ang ganito. May pag-asa. Hanggat hindi pa siya nakakakain ng sapat. May pag-asa pa ako. Gutom ka na ba? Narinig ko ang tiyan mo, yung Xiaoxu. Nasa kusina ako, nagluluto ng sabaw ng manok para kay. Upang mapalakas ang katawan niya. Kumuha ka ng isang mangkok para sa kanya. Nga pala. Lagyan mo ng isang hita ng manok. Sabaw ng manok at hita ng manok, Zhang Xiao. Gising ka ba? Paano mo nakuha ang mga ito dito? Lord, pinapatay ka na niya. Bakit mo pa? Binibigyan siya ng sabaw ng manok. Kunin mo para sa akin, Zhang Xiao. Kung wala kang sabaw ng manok, papatayin kita. Kukuha na ako. Zhang Xiao, huling pagkakataon na ito para sa iyo. Kung walang hita ng manok, papatayin kita kaagad. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman ipagpapalit ang buhay ko sa isang sabaw ng manok pero pwede ba tayong mag-usap? Ibig kong sabihin, si Mengmeng ay nagdala ng chicken soup, bumaba ka mula sa akin. Maraming tao ang nakatingin, nakakahiya. Tigilan mo ang kalokohan. Mukhang wala ka talagang. Chicken leg. Tutu. May chicken soup talaga. Lolo, okay ka lang ba? Okay lang. Alam ko na, sigurado ako may paraan si Lolo. Para kay Kong Fifi. Kamusta? Ang sarap ng chicken soup, ano? Halos mawala ang kilay mo. Zhang Xiao, ano pa ba ang mga lihim mo? Kahit sabihin ko, hindi kayo maniniwala. Ayaw ko na magpaliwanag. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, kaya kong mabuhay ng maayos sa post-apocalyptic na mundong ito. Zhang Xiao, dahil sa chicken soup na ito, hindi ko napapansinin ang pagtraidor mo sa akin sa Lord.
Higit pa rito, gusto kong mabuhay kasama mo sa post-apocalyptic world. Ang trato sa akin, katulad na lang ng sa iba mong asawa. Kung tama ang alaala ko. Kanina, paulit-ulit mong sinasabing papatayin mo ako. Alam ko ang prinsipyo sa post-apocalyptic world, ang supplies ang hari. Kung tatanggapin mo ako, kaya mo magawa. Ew, ika ay tumakas mula sa Lord's Mansion. Bakit tatanggapin ng aming lolo ang isang tulad mo? Kausap ko si Zhang Xiao. Ano ang pakialam mo? Sang-ayon ako kay. Ngayong natapos na ang chicken soup. Kung Fifi, umalis na tayo. Zhang Xiao, seryoso ka ba? Kanina, muntik mo na akong patayin. Sa palagay mo, may pag-asa pa ba tayo? Zhang Xiao, pakiusap. Wala na akong iba. Kung hindi mo ako tatanggapin, magiging tulad na lang ako ng mga refugee sa labas, naghahanap ng pagkain sa basura. Sa totoo lang. Kailangan na namin ng tagalinis, pero... Bago ka pa dumating, pinangakuan ko na si Renkyu. Na siya ang maglilinis. Zhang Xiao, huwag kang magkamali. Si Kung Fifi na ito ay isang trader. Matagal mo siyang niligawan noon, kaya kilala mo siya ng mabuti. Renkyu, ikaw na isang balo, araw-araw kang nandito. Sa bahay ng ibang lalaki. Wala ka bang hiya? Ano ba sinasabi mo? Bakit ba ang balo? Ngayon ay katapusan na ng mundo. Bawat sulok ay may balo. Bukod pa, wala pa akong 30 taong gulang. Bata pa ako. Zhang Xiao, piliin mo ako. Ako, bukod sa pagiging utusan, kaya ko rin tumulong sa maraming bagay. Talaga mas magaling ako kaysa sa isang balo. Kung Fifi, wala kang hiya. Ano ba ang hiya? Makakatulong ba yan para mabuhay sa katapusan ng mundo? Tama na. Kung gusto ninyong mag-away, sa labas kayong mag-away. Sa amin, huwag na kayong manatili. Yuji, tinulungan kita dahil noong panahong ako'y nagkakamali. Sabi ni Mengmeng, ikaw ang laging tumutulong sa kanila ng palihim. Kaya kahit ano pa ang mangyari, tutulungan kita na mabuhay sa katapusan ng mundo. Tungkol naman sa'yo, Zhang Xiao, susunod ako ng mabuti. Kaya kong gawin ang lahat. Basta lang payagan mo akong manatili. ikaw ang ugat ng aking pagkakamali. Pero, kung gusto mong manatili, pwede rin. Pero, kailangan mong maging pinakamababang utusan sa bahay namin. Lahat ay pwedeng mag-utos sa'yo, hindi ka pwedeng tumanggi. Kung papayag ka, tatanggapin kita. Zhang Xiao, huwag kang masyadong magmalabis. Malabis? Dahil ayaw mong pumayag. Kaya, paalisin. Huwag. Pumapayag ako. Gusto kong maging pinakamababang tao sa bahay na ito. Basta lang payagan mo akong manatili. Zhang Xiao, pakiusap. Mas maganda na. Panis, Ang galing mo, Ginoo. hindi ko inakala basta't sapat ang mga panusto sa supermarket. Sa katapusan ng mundo, masaya pa rin tayong nabubuhay. Ginoo, dahil may init sa loob ng ating tahanan. Kahit sa katapusan ng mundo, basta't may mainit na tahanan tayo, walang hindi natin kayang tiisin. Ginoo, manood ka ng tea, tapos na ang katapusan ng mundo.